yung mga room. Ha? Kapag ang hospital ay anak ng Diyos ang may-ari at ang mga empleyado ay anak ng Diyos, wala kang makikitang pasyente na nakatagal sa emergency room. Instant kasi kapag emergency, ang tulong ni God. Praise the Lord! Amen! Kapag ka mga dumaan sa akin na pasyente kapag emergency, isang click lang yan. Ha? Lalong nangahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa mga emergency cases. Yung nakita may hilo, yung crisis na yan, nalalaglag, nung tinangaan ng Fortuner dyan sa labas, nakasara yung gate, hindi pa natatanggal yung susi, yung padlock. Pag urong ng Fortuner, kasi pababae, bumukas ang gate kahit nakapadlock. At siya, ang nasa gitna ng gate, siya saka yung Fortuner. Tinapon siya ng Fortuner palabas ng gate. Hindi na siya makahinga. Hinipan ko siya. Bumalik ang hininga niya. Praise the Lord! Amen! Ngayon, nasaan siya? Iniwan niya itong church para sisisihan. Praise the Lord! Amen! Hindi ako lang iniwan niya. Sigal. Hindi ako. Pero ang tinanggap niya dito, sobra-sobra. Binaliwala niya. Dahil lamang sa pagbabawal ng pag-text, dahil nga sa panliligaw na ginawa niya, yun yung parusa, bawal mag-text. Hindi pa siya nakontento, nakausap niya dito sa loob ng church yung babae. Makinig kayo. Ang karunungan ng Diyos, tinataglay ng tao ng papasakot sa Diyos. Praise the Lord! Amen! Isang hihip lang kay Francis. Isang hihip lang. Kapag ang katawan ko, templo ng Diyos, ang hihip na yun, hindi aking galing sa Diyos. Praise the Lord! Amen! Kaya nang malaman ko ang salita ng Diyos, tinanggap ko sa buhay ko, hindi ko iniwan ng Diyos, at sinabi ko, Panginoon, huwag mo akong iwan. Di ba, iwan ako ng lahat, huwag lang ikaw ang mag-iwan sa akin. Praise the Lord! Amen! Pinsan niya yun eh. Lahat yun pinsan niya. 7 yata yun. 6. Yung isa doon, lakad na lamang sa kali, walang tsinelas, na-involved na sa drugs, sa marijuana. Nang nasumpungan ng gawain nito, pinagtulungan na maging maayos at umayos. Dahil sa pagkalaglag ni Francis, nadamay yun. Hindi na rin pumunta. Kapatid din ni Beverly, nadamay din, hindi na rin pumunta. Ano kaya ang parusa kay Francis dahil sa katigasan ng ulo niya, nagdamay pa siya ng mahihina sa pananampalataya. Ngayon, nag-iisa na si Francis sa pamilya niya na nandito. Si Beverly pala, naiisa na siya. Ikaw, Beverly, susunod ka pa sa kanila. Ikaw, mag-desisyon, hindi ako. Ako'y nag-desisyon na mag-ikot, hindi ako nabigo. At ipinagmamalaki kong sabihin sa inyong lahat, kahit kayong natin mawala, Diyos ang bahala sa inyo sapagkat nakakain na kayo ng kanyang salita. Praise the Lord! Amen! Dahil ang buhay ko binigay ng Diyos sa akin, wala na akong dapat ikatakot, wala na akong dapat ipagkalala. Pero ang ginagawa ng Diyos sa inyo ngayon, kapag binaliwala nyo, makikita nyo kaya ang Diyos sa takdang panahon. Makikita nyo kaya ng mukha ng Diyos sa takdang panahon kapag binaliwala nyo din ang tinanggap nyo ngayon. No. Ang sagot nyo ay no. Kapag minsan mo na nasubukan ang kapangyarihan ng Diyos, tumanggap ka na, nakalasat ka na, makalangit na kaloob, at naging kabilang sa mga tumanggap ng Espiritu Santo. Parusa ang aabutin kapag tumalukod ka. Kaya ako, nasasabihin ko sa inyo, ngingiti kasama ko ang magnanatili dito. Ngingiti at sisigaw ng purihin ng Diyos. Pagdating ng takdang panahon, na ibigay ni God sa akin yung reward ko. Praise the Lord! Amen! So, si Grace, ewan ko, si Sherwin, ewan ko, si Beverly, ewan ko. Ako sigurado ako. Forever. Praise the Lord! Praise the Lord! Amen! Kung mo ang sinasabi, pakakawalan mo ba yung tanging yaman mo? Tanging yaman mo si Jesus. Praise the Lord! Praise the Lord! Amen! Kaya sabi ko, sige kahit pumunta kayo sa ibang bansa, dito ninyo tinanggap ang kaliwanagan
Communication. Nandun kayo sa school, text nyo yung link ko. Si Beverly, si Grace, ganyan yan. Nagtitext sa akin yan. Open yan. Kapag mayroon akong pang-reply, magre-reply naman ako. Okay? So, kung hindi agad ako makareply, pwedeng tulog ako. Ha? Kailangan natin ang isa't isa magpapalakasan tayo. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Hindi tayo nag-iisa. Kailangan natin ang isa't isa. Taglay natin ang Diyos. Kaya kung may mahina, malalakas. Actually, binigyan ko ng chance si Francis. Sabi ko dun sa kapatid, sabihin mo kay kuya mo, pwede siya makipag-usap sa akin. Although tinanggal ko na siya. So, parang test sa kanya na kahit tinanggal siya, kung talagang yung faith niya ay buo, at talagang nalulungkot siya at gusto talaga niyang bumalik, magagalak siya na sabihin kung ipinatatawag ko siya. Pero hindi eh. Nang tinanggal siya, naglaro kaagad siya sa computer. Ha? At nang ipinatawag ko siya, ang sagot niya ay ayaw niya. So doon na subukan, hindi siya totoo para sa Diyos. Praise the Lord. Amen. Kaya nalulungkot ako, sabagat ako'y isa ako sa saksi kung paano kumilos sa buhay niya. At alam ko, nangigit na nalulungkot ang Diyos. Sabagat bago ko siya tinanggal, bago siya inarap, tumulo na ang luha ko. Sinyalis yun ang kalungkutan para sa kanya. No? So yun ang mga anak na bago, makinig kayo sabagat hindi naman talaga ako ang mga harap. Si Jesus ang tunay na mga harap. Ha? Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Ako'y naaralan lang, ako'y naturuan lamang, at ibinabahagi ko sa inyo ang aking nalaman. No? So lahat tayo ay magsikap mag-aral at manatili tayong kasama ang nagbibigay ng tunay na aral ng buhay na walang hanggan. Praise the Lord. Amen. So, siguro para doon sa mga bago, natin paparinig ko si God, no? Si God kasi may tinig. Yun niya nang ipag-usap sa akin. Na humayo ako. So, doon sa tinig na yun, na-challenge ako. At yung tinig na yun, nagsabi sa akin, humayo sa akin. Dahil, siyempre, hindi naman ako nag-aaral sa Bible School, paano ako makakapagturo ng words of God, no? Eh, kukunti lang ang salita ng Diyos na alam ko, paano ko ipapaliwanag? Something like that. Sabi niya sa akin, nung tinig, sabi niya, siya ang gagawa, siya ang sasalita. Okay, Praise the Lord, nung umpisa talagang yung tinig ang naririnig. Kasi, tinitrain pa ako. So, na-train na ako, kaya buong gawain ako na. Amen? Praise the Lord. Amen. So, makinig lang kayo, babago yung boss ko, ito mahirap itong paniwalaan, pero gift of speaking in tongues. Praise the Lord. Amen. No? Kasi pag natin gift of speaking in tongues, foreign language, di ba? Yung mga yun, diba? Mga Latin, no? So, wala akong magagawa. Tagalog, speaking in tongues, si God ang nagsasalita. Praise the Lord. Amen.